or incorporated para ma-identify yung ating business name. Then the stock transfer restricted to preserve the single ownership. This one is generally transferable. And then the meeting, syempre isa lang siya, simplified, siya na lahat magde-decide. And the other one is meron siyang mga board meetings, no? And perpetual existence both under the revised corporation code. So ano yung mga practical benefits for MSME and freelancers? OPC offers limited liability protection unlike the sole proprietorship. Kasi sa sole proprietorship, 'di ba, ang nakakalungkot diyan, yung liability mo minsan sa yung mga kulang natin, yung mga utang natin sa BIR, no? Aabot yan ng personal asset. Unlike sa OPC, hanggang doon lang sa capital mo. No? So may limited liability siya. Then easier to incorporate with just one owner, ideal for freelancer and solo entrepreneurs. Continuous existence promote long-term business success and simplified compliance reduce administrative burden, builds credibility with banks, suppliers, and customers. Then option to convert to regular corp. Pwede po yan, mako-convert. Even yung mga corp, kung gusto mo i-convert to one OPC, pwede rin po. Allowed din sa RCC. Regular corporation benefit larger businesses seeking investors and complex governance. Yung common questions and or inquiries dito sa ating RCC, ano daw yung mga advantages pag OPC, no? What advantages does OPC provide over sole proprietorship? Ang isa nga po dyan ay yung limited liability, no? Protected siya hanggang doon lang sa capital niya. Unlike sa sole, abot yan ng personal asset. OPC has a corporate personality. So, separate siya sa individual o personal ng may-ari, allowing it to enter contracts, hold assets, sue, and be sued separately from the owner. Yan ang advantage niya. Then, easier to raise capital through the corporate mechanism compared to the sole proprietorship. And then, who can form an OPC and what are the limitations? Yung only natural person, Filipino citizen or resident alien, trust or estate can form an OPC. OPC cannot be formed by banks, insurance company, public companies, or other entities as specified by law. The stockholder must not be an existing stockholder or director of another OPC. So, syempre, kung alimbawa si Maria, OPC, may OPC siya, hindi pwede siya sa iba na, kasi magkakagulo. Kasi identify yung OPC, no, to avoid conflicts. How do OPC, regular corporation differ in taxation? Both OPC and regular corporation are generally taxed under the corporate income tax. Alam naman natin na 25% or 20%. And then OPC file corporate income tax return, pay the same tax rate, and comply with the similar tax rules as regular corporation. There are no special tax rate or exemption just because the corporation is an OPC. Pero pag OPC ka po, pwede ka rin magpunta sa DTI if you want to be income tax exempt. No? Mag-apply ka ng BMBE. So, can OPC convert into regular? Yes. Pwede po siya mag-convert to regular corporation if the owner wants to add more shareholder and the process requires filing a notice of conversion with the SEC and amending the articles of incorporation and complying with corporate formalities under the revised corporation code. Ano? Upon conversion, the board of directors must be elected. Yun nga kasi yung kanina binanggit ko sa OPC, no, within 15 days, pwede kang mag-appoint ng secretary or treasurer. Then pag once na-appoint mo, i-notify mo yung SEC within 5 days. What are the reporting and compliance requirement for each entity? Both OPC and regular corporation must maintain the books of account. So, meron man talaga tayong ganyan, no? Kailangan pa rin natin yan kasi yan naman din ang pag-record ng ating mga transaction, no? It prepares the annual financial statement under the PFRS, no, and file regular reports with the SEC and the BIR. OPC governance is simpler with single stockholders meetings and less formalities. Regular corporation follow more formal corporate governance rules including board meetings and shareholder meetings. Isa pa po, alam mo sa OPC po, pwede kang hindi mag-file ng GIS unless there is a changes na nagagawin mo sa OPC. Kasi at the start na nag-register ka sa OPC, ilalagay mo na doon kung sino yung mga corporate, ano yung mga nominee mo, alternate nominee mo, and then after 15 days, within the 15 days, mag-appoint ka ng kung sino yung secretary mo at saka treasurer. So, hindi mo na kailangang mag-file ng GIS every year. Hindi ka tulad na pag regular corp, kailangan ka mag-file na may annual, di ba? Yun sa annual anya.
magpa-file ka ng GIS. Pero pag may changes kang gagawin sa OPC, kailangan mo magsabit ng GIS. How does perpetual existence benefit business continuity? Perpetual existence allows both OPC and regular corporation to continue operation independent of changes in ownership or management. So ito yung advantage niya, no? Perpetual existence na siya. This ensures business longevity, ease of transferring ownership, and ongoing contracts without disruption. It protects business interests from uncertainties like debt or withdrawal of stockholders. Uh, and then number 7, what governance changes the RCC should as MSMEs know? RCC allows single incorporator for both OPC and regular corporation to streamline startup. At ang kagandahan pa, wala naman sinasabing yung magkano yung dapat na minimum ano mo, subscription o authorized capital share. No? Unlike before, meron siya minimum na 5,000. So it permits remote meetings and electronic voting, easing compliance, especially for geographically dispersed owners, requires at least one independent director for larger corporation, improving transparency and governance, simplifies capital subscription requirement, allowing partial payment at incorporation. And how do capital subscription rules differ between old and new? The old code generally require full of majority subscription of capital stock before incorporation. The RCC allows partial subscription with a balance payable within 2 years, easing initial financial burden. And then minimum capital requirements depend on the corporation type, but RCC is generally more flexible to accommodate startup and MSME. Ito nga ang kagandahan, no? Diyan ang isang advantage sa bagong revised corporation code. Inalis yung yung 25%, no, na kailangan sa yung authorized capitals to be subscribed 25%, 25% na should be paid up. What liabilities do owners face in each type of corporation? In both OPC and regular corporation, they enjoy limited liability up to the amount of their investment. Personal assets are generally protected from corporate debts and lawsuit kasi nga juridical entity siya. Directors and officers may be personally liable for breaches of fiduciary duties kasi yan ang kanilang, di ba, role or illegal acts but not for corporate debts. So what are the costs and administrative implication for MSMEs choosing OPC versus regular corporation? OPC formation costs and compliance are generally lower and simpler due to the single owner governance and fewer formalities. Annual reporting and tax compliance are similar, but OPC has fewer corporate meetings and documentation requirements. Regular corporation may incur higher costs due to the board meetings, shareholder communication, and compliance with stricter governance rules. MSMEs benefit from OPC when starting solo with the option to scale up to the regular corporation as business grow. Ito naman yung ating sinasabi kanina na corporate income tax rate. No? So, meron tayong 25% and 20%. Applicable po yung regular corporate income tax rate for most corporation. So, 20% CIT rate, meron po siyang eligibility criteria. Ito nga yung sinasabi natin na pwede mong gamitin yung 20% provided na mamit mo yung conditions. The net taxable income not exceeding 5 million and total asset excluding the land not exceeding 100 million. So, yung tax base yan, 25-20, pipiliin natin yan basta pumasok tayo sa condition, pwede natin gamitin yung 20%. So, mas lower yung tax rate niya. Then, MCIT, applicable niyan both, no? 2% of the gross income. Ano po ba yung gross income? Gross income po ay yan yung sales less cost of sales para magkaroon tayo ng gross income. 2% po yan. But it will only start at the 4th year of the business operation. Intended beneficiaries, large and medium corporation, si 20%, so pasok siya sa MSME. Impact on businesses, higher tax burden on net income, lower tax burden naman sa kabila, yung 20% designed to support the smaller businesses and startups. And then the compliance requirement for filing payment of 20%, so pareho di po yan. Basta pumasok ka sa 20%, allowed ka to use that rate. So ano yung mga takeaway natin today? OPC is new from the start ng RCC February 2019. Flexible corporate structure ideal for solo entrepreneurs. At mas advantage siya kasi nga hindi siya aabot sa personal asset. Revised Corporation Code modernizes business formation and governance.
Regular corporation remains suitable for businesses with multiple investors, and knowing the legal taxation and compliance differences helps choose the right structure. Then MSME now have more option to grow and protect their businesses. Ayan. Marami pong salamat sa ating presentation. Oh, Meron po ba kayong... Yes, ma'am. questions so far? No, may kasi sila po may questions. Malinaw po ba yung presentation Eh, natin? si Dean, meron po nag-raise ng hand si Dean. Dean, go ahead. Hello po. Tanong Ay, ko lang Ma'am po. Adele, Yes po. So, as a corporation, dividend din po ang pag-withdraw ng capital. Parang ganun. Ganun po dividend siya. po? Yes, apply pa Opo. rin po yun. Pero doon naman sa personal, doon sa Ah, OPC, dahil ikaw rin so, naman yung may-ari, di ba? Opo. Yes, oo. So, meron din po siyang final tax na 10%. Actually po, wala naman talagang specific sinasabi yung dividend yung OPC. Kasi nga ikaw din yung one and sole owner, di ba? Nasa sa'yo na yun kung gusto mo mag-withdraw, no? Kasi nga ikaw yung pinaka may-ari, pare-pareho na Ah, you decide on your own. Opo. okay. So, pwede pong Unlike doon sa withdrawal na lang. corporation po. Okay po. Okay po. Thank you po. Any more questions, guys? Mukhang malalim masyado yung OPC at Tagalog pa. Ulitin kaya natin Tagalog. English kasi sinabi ni Miss Rosendel. Yung one-person corporation po. Kasi po, yung, bawa, ikaw na mag-isa ka lang. Gusto mong magtayo ng negosyo at ayaw mo siya ng, kasi pag DTI, di ba, ano yan, yung sole proprietor. Gusto mo gamitin mo OPC. So, pwede ka sa SEC. Ano nga advantage niya? Yung pinaka-isang advantage nga po, pag DTI ka, aabot yung pag may obligation ka, di ba, sa BIR, lalo na marami kaming nakita niya sa practice, no? Naaabot sa personal asset, ginagarnish nila. Pag sa ano po, sa OPC, abot ka lang doon sa capital investment mo. Tapos ang kagandahan sa OPC po, well, dahil nga wala na ngayon yung tinatawag na minimum requirement, unlike the old 5,000, no? Pwede ka mag-start ng 10,000, tapos kung kahit magkano, kahit 50,000, depende yun sa magkano ang gusto mong capital. Kaya lang ito yung catch, sa experience ko po kahit halimbawa gusto mo, ang OPC mo, registered mo capital is 10,000. Pero pag pumunta ka sa LGU, meron silang mga ordinansa na may minimum sila. Bawa, gusto nila 50,000 ang ordinansa nila. Yun ang rate na babayaran mo pa rin sa business permit. So, hindi pa rin siya 10,000. Kasi nga, meron silang kanya-kanyang lugar yung LGU, depende sa ordinansa nila. So yun ang sa pang another advantage nga yung OPC, pwede ka nang di mag-GIS dahil nga ah, unless, siyempre, may changes kang gagawin, 'di ba? Tapos yun nga, meron siyang nominee and alternate nominee. In case, halimbawa, nagkasakit yung stockholder, yung single stockholder. So yung nominee niya, pwedeng sa management right, pwede niyang magtuloy-tuloy yung operation. Pag gumaling na yung may-ari, edi balik ulit sa may-ari yung management, di ba? Operation of the business. So yun yung mga advantages ng OPC. And then sa regular COP naman, ito nga, pwede na rin ng kahit dalawa lang kayo, gusto mong, about tayong coach yan, magtayo tayong corp, tayong dalawa, pwede. O basali natin si Ma'am Adele, ganun, tatlo. Yan, pwede na yan. From two or more, unlike noon sa old corp, kailangan lima. Kaya nga po in practice, yung lumang old corp, di ba lima ng lima? So nakita ng government na some are dummy. Dami yung mga stockholders para mabuo lang yung lima. Minsan nga ka-attend ako dyan sa SEC na kaya nagkaroon ng ano yun, beneficiary, ano tawag, beneficial, ano ba yun sa dulo, no? Ay, nakalimutan ko yung term. Ah, para malaman kung sino talaga yung beneficial owner, yon. Kasi nga iba ginagawang may driver, may yaya, para lang mabuo yung lima, tapos nagwa 1%. Minsan ganun. Pero ngayon, okay na. Pwede kahit dalawa, tatlo, kahit nga isa ka lang. Pwede ka na mag-register ng business mo sa SEC. Ayan, may chat po doon. Although in-answer ni Miss Adele. Yan po, may questions po sa chat box. Oo, Applicable pwede. po ba yan sa Pwede naman paper? po, pag gusto mo siyang mag-OPC ka. At ang kagandahan po, alam mo sa OPC, pwede ka pumunta sa DTI, mag-apply ka ng BMBE. Na pag pumasok ka doon sa criteria ng BMBE, no? Basta meron pong condition yung BMBE. Pag pumasok ka po doon, pwede mo i-apply yung OPC mo.
Tapos, income tax exempt po yun. So, there are ways ba para makabawas tayo ng pagbayad ng taxes sa legal way po. Huwag tayong mag-evader. Di ba? At least mayroong mga legal ways para mababa yung taxes. Ayan, pwede daw. Sige, sino ba dito maraming freelancer na gustong mag-setup? Ano naman, Miss Rose, yun nga, balikan natin yung benefits of, yung iba kasi ang katwiran, freelancer ako, hindi na lang ako magbabayad ng tax, ayoko magpa-register. Is it related? Kaya ka magpuput up ng OPC? Para Kasi ganito coach yan. Ngayon po 'di ba meron na tayong yung digital digital services pero sa VAT lang naman yun. Pag hindi ka naman umabot ng batable lang more than 3 billion, 'di ba? Yung digital service provider, meron na tayo niyan, 'di ba, bagong batas. Kasi karamihan ang inano dyan yung mga freelancer na kaya na nila daw na malaman, no? Yung mga nagninegosyo o nagkaganyan, nagpe-freelance na hindi mabayad ng tamang tax. Siyempre, sa atin naman, if we really want to have yung legit na business, no, mas better na yung i-register mo yung business mo para meron ka din peace of mind. Basta alamin mo lang yung mga tamang taxes na beneficial sa'yo, in favor sa'yo. Yung legit na makabawas para hindi ka sumakit ang ulo. No? Ah, so, pwede mo i-apply yun. ako may question, sorry. Sige What po. if I am working as a corporate employee and I decided mag-OPC, possible? Hindi ba magdo-double to? Ganito po yan. Pag ikaw po ay corporate employee at nagtayo ka ng business mo as OPC, magiging mixed income earner ka na po. So, pwede naman yun. Pero mixed income earner ka. So, pag ikaw employee, di ba, you will receive the Form 2316. Bibigyan ka ng, ano mo yan, company. So, pag nag-file ka ng income tax, isali mo lang yun. Mimix mo lang yun pagdating sa annual income tax. Which daw is better po? Sabi, ano yung tanong? Which daw is better mag-set up ng OPC or sole if freelancer under the income tax? Pwede rin naman po kasi yung sole proprietor, 5 years naman ano na pwedeng i-renew yung business name mo, no? Tapos, 'di ba sa LGU, magre-register ka din. And then, pwede mong i-apply yung income tax rate na 8%, ibabawas mo lang naman yung to 50,000. Pag nag-compute ka po, kasi yung sa 8% po, di ba, based on the gross revenue mo, ma-minus mo yung 250,000, then you multiply the 8%. Ngayon, sa OPC po, kasi ano siya, corporation, di ba? 20% siya. Di ba? Yun po. Kasi depende po yun kung magkano ang tingin mo makakatipid ka. Pag mag-try kang mag-compute, tingnan mo kung saan ka makakatipid. Halimbawa lang, example lang po, may 1 million tayo. Less 250 natin. So, meron tayong 750,000 times 8%, 60,000 ang babayaran natin under the 8% income tax rate. Ngayon, pag may 1 million tayo, ulit, asan na yan? 1,250,750,000 times 8%, di ba? 60,000. Sa 1 million, ito naman, pag OPC ka, times 20%, 200,000. So, medyo mas malaki yung ano. Pero nasa gross naman kasi yun. Ang kagandahan, pag, di ba, pag 20%, ililess mo pa yung mga expenses mo. Based on the net taxable income naman, yung 20%. So, tingnan mo kung anong pipiliin mo. Pipili ka ba ng OSD o pipili ka ng itemize, no? Bago mo i-multiply yung 20%. Unlike dun sa 8%, ang ibabawas mo outright, 250,000. Yun ang pagkakaiba. So, kailangan mag-compute ka kung sa tingin mo, anong better yung business mo. Kasi 'di ba meron tayong mga business planning. Napo-project mo na anong sa tingin mo kaya mong sales for the year, tapos tingin mo mga expenses mo. Ito naman po ang kagandahan. Kasi pag nasa 8% ka, 'di ba less ano yan, less audit kasi nga ang taas din naman yung tax na binabayaran mo, 'di ba? Ngayon, OSD is a next in line na pwedeng mas less yung audit. Unlike the itemize, because of the substantiation na yung mga expenses na gagamitin mo to deduct
para lumiit ang net taxable income mo, eh, kailangan you have to prove it na kailangan lahat yan. May mga resibo, legit yan, and a lot of rules na kailangan mo i-apply para kahit halimbawa ma-audit ka o magkalowa ka, eh, yung kaya mong panindigan o, di ba, you can stand against the scrutiny of the BIR na kaya mong i-depend, di ba? So, nasa sa iyo po yun, ano yung pipiliin mo. Gandang ano yun, kasi yun yung frequently asked din, lalo yung mga freelancer, saan sila, anong pipiliin nila. So, dun pa lang guys, nung tayo mag-plan, ano yung income niya for the whole year. For example, 2026, plan nyo na mag-register by early 2026. Isipin nyo na yung kliyente nyo next year. Tama, dun na kayo mag-start planning kung mag-OPC kayo o yung 8% na sinatawag. Yeah. Okay, question pa. Maganda yung question. So why we're doing this pala, this webinar, mga series of webinar, since kung nakita niyo last week si Jack, next week meron, we're trying to give you sa information because you can also sell your services, tama ba? If you have knowledge on answering frequently asked question of those business owners in your barangay, in your community, your friends, your relatives, diba? Eventually, they will get your services, tama ba? Yun yung goal natin, eh, ano tawag doon? Talagang magamit niyo yung kaalaman natin sa local tax, which is koonti na lang kasi yung nakakaalam kasi yung iba nga nag-venture sa ibang bansa, tama? So, we want to go back to our local practices at matulungan yung mga SMEs natin sa Pilipinas. Kasi may pera pa rin naman sa local. Tama ba? Agree ba kayo doon? O ayaw nyo na sa Pilipinas? Pilipinas kung mahal. Yan. Ang hirap mo mahalin Pilipinas. Mag-ano, DPWH na lang daw sila. Ang dami ko nakitang memes. Di ako makarelate eh. Pero sundan ko naman yun. Tama ba? Ayan. Masaba, nakakalungkot, masakit sa puso. Pero wag na natin sila intindihan. Ayun, may question Yeah. po. Ayan, may question po, Miss Ano, Rose. may tanong siya. Ano sabi niya? Si Habi kasi former DMCI real estate agent. Kaya, and di siya nag-file ng income tax. New company na po siya. I was thinking if mag-office na lang po siya. Kaya siya sa application sa BIR. Kung siya ay real estate agent dati, kasi di po ba, pag kasi ano, yung BIR natin, di ba, yung TIN natin, isa lang yan eh, di ba? One and the same. Pagka sole proprietor tayo. Unlike pag nag-OPC ka, dahil may juridical entity siya, separate siya, kumbaga, meron siya sariling entity, separate from the owner. Yung TIN ni-register dyan sa OPC is different from the owner. Yun ang difference niya. Ngayon, syempre, pag sarili mo yung TIN, abot nga yun sa personal mo, di ba? Unlike po dun sa OPC, dahil mayroon din siyang sariling TIN, under lang siya dun sa kanyang company. Ngayon, ang tanong niya ay kung ano daw, kung nasa ibang company na siya, if mag-OPC na lang siya Hindi naman po, no? Hindi naman po. Kasi pag mag-OPC po siya, yun nga, iba na po yung TIN niya. Kasi OPC based on the business niya na. Hindi na yung personal TIN niya ang gagamitin. Yun po yun. Nasagot ko ba po ba yung tanong mo? I think yes. No? Yun po ang kagandahan, may sarili siyang entity. Miss Joanne. Any more questions, guys? And we would like to say thank you, of course, kay Miss Rose. And if we would like to connect with Miss Rose, taga Santa Rosa siya, and nasa community siya, hanapin nyo lang yung pangalan niya, Miss Rose Unson, if you have further uh, clarification and questions. And I hope, pa-type naman ng what if you learn. Ma'am, Tayo. coach, Yes. nawala yung audio mo. Wala ako. Nawala. Okay na. Okay. Ano po yung sinabi mo kanina? Hindi po, reach out po siya sa inyo if they have questions. Kasi you opo. can answer it, ano po eh, better than me. Kasi marami nagtatanong, minsan binabato ko lang din sa kanila kasi hindi ako expert on that field. But, again, Friday we do have webinar. Again, 4 p.m. Don't forget, with Jack again. And ayun, I hope we could see and more webinar like this. And we want your input. Again, we would like to give you
updates on local taxations, compliances, and eventually help our business owners here in the Philippines. Kahit mahirap siyang mahalin. Charot. Wag na. Thank you, Miss Rose. May ano tayo na may paano. Sige, picture tayo and then again, Friday po, 4 p.m. Thank you so much, Miss Rose, for your time and sharing your knowledge. Sobra po akong thank you sa buong community, sa mga umaten, lalo na kay Coach Yan for giving me the opportunity. Anytime. Ayan. So, if anyone from you na gustong mag-host, Miss Syra, pwede bang ikaw? Din, ikaw, susunod na kita. Oo, si Dean, Miss Syra, ikaw din. Si Miss Syra has sa accounting firm, Miss Syra. Pwede ba next time? Nagtawag tuloy ako na di oras. Hi, siya na rin na. Si Miss Syra sunod, tsaka si Dean. Wala na silang magagawa. Di ba pa yan? Miss Syra ha, next week. Anong topic, Coach? Kaya tingnan natin, anong topic na gusto nyo guys? Anong pwede nyo pong masuggest for next week? Yung frequently asked question ng mga SMEs na nakaka-encounter nyo. Ano pa ba? Bukod sa, pili po kayo ng frequently asked question ng mga small business owners so we could address it sa kanila at matulungan natin yung iba. Paano maliliit yung tax? Wag ganun. Paano lumiit yung tax? Parang wala yata ako masishare. Naggala lang ako na naggala. Pero yan din, isipin natin. Sige, bigyan kita ng mga bullet ng topics and let me know. Miss Syra, bigyan kita ng topic na Sige po. tingnan natin. Pero next week, sige, is either Miss Adele or Miss Syra. Okay, thank you. Okay, Hindi Adele na po muna. turuan sila. Ito pa topic tayo, ha? Okay, picture, guys. 1, 2, 3. Guys, yung record, ay ulitin natin si Miss Adele nakita tsaka si Miss Karen May. Na-ready na si Miss Karen May, papasok ng 7 p.m. to. Ha, Vani? Okay, 1, 2, 3. Okay, pakita tayo 7 p.m. Alam niyo na kung saan yun. One more. Miss Emma, yun si Miss Emma. 1, 2, 3. Guys, upload ko sa YouTube yan Labonete yung recordings para mapwede nyo mabalikan. Okay? Thank you so much and see you on Friday. Anong oras? 4 Thank you p.m. po. Bye-bye. Salamat! Thank Salamat you. po. Thank you so much. Sobrang thank you po sa inyo lahat. Thank you, Miss Rose. Bye-bye. Coach, thank you! Yes, anytime.